Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa ating lahat. Sa lahat ng mga tigapanood ngayong umaga ay pagpalain po kayo ng Panginoon at palagi niyong maranasan ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. At tatandaan po natin, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng dakila at mabuting bagay sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, binabati ko lahat ng mga tagapanood natin sa iba't ibang dako ng mga bansa at ang pagpapala at ang mensahe ng Diyos ay sumagana sa ating buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pakikisama ng banal na Espiritu, ang umagang ito, ang umaga ng pagpapala ng Diyos, umaga ng kagalakan at kasiyahan, umaga ng pagtatagumpay, umaga na puno at lubos na pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Buksan muna natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 25 at 35 verse 14. Dito po tayo magpapasimula. Ang sabi diyan, ang pagkahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ito ay binigyan niya ng salapi. Yung isa ay binigyan niya ng 5,000, yung isa ay binigyan niya ng 2,000, at yung isa ay binigyan niya ng 1,000. Kaya itong tatlong ito ay binigyan ng Diyos, na binigyan ng kanilang Panginoon ng salapi. At ang bilin sa kanila ay ganito: ipangalakal nyo ang salaping ibinigay ko sa inyo. Kaya ang ginawa nung dalawa ay nangalakal at tiyak ang sabi, sa darating na panahon ako ay magbabalik. So bumalik yung nagbigay ng salapi sa mga alipin at sila ay nag-report. Ang sabi nung isa ay, Panginoon, yung po 5,000 na ibinigay nyo sa akin ay aking ipinangalakal. Ito po, tumubo po ito ng 5,000. So, nag-report din yung isa. At ang sabi niya ay ganito: Panginoon, yung pong binigay nyong 2,000 ay tumubo po ng 2,000. At nag-report din yung isa. Ang sabi naman ng isa ay, Panginoon, ito po yung 1,000. Itinago ko po, hindi ko po ipinangalakal sapagkat ako po ay natatakot. So dito ay meron tayong makikita na mga katotohanan. Mga katotohanan na dapat nating maunawaan at dapat nating maintindihan. Ang una, ang Diyos ay investor. Siya yung namumuhunan at siya rin ang may-ari. No? Siya ang Diyos, ano yung ininvest sa atin ng Panginoon? Ininvest sa atin ng Panginoon, una ang ating buhay. Ikalawa, binigyan niya tayo ng katalinuhan na galing talaga sa Kanya. Binigyan din niya tayo ng pisikal na kalusugan, kagalingan, at lahat ng tinatamasa natin ngayon sa buhay na ito, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya dapat ito ay ating iniingatan at ang mga kaloob, mga kahusayan na binigay sa atin ng Diyos ay kinakailangan nating ipangalakal ito, ipaglingkod natin ito sa Kanya. Hallelujah! Number 2, ang ating makikita ron ay accounting. Laging merong report. Pagka ikaw ay nag-aaral, may reporting din. Kapag ikaw ay namamasukan, nagre-report ka rin. So may reporting. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo, ito ay ire-report mo sa Panginoon, sapagkat haharap ka sa Diyos. At lahat ng haharap sa Diyos ay bibigyan niya ng reward kung ito ay ginawa niya yung kanyang bahagi sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga ang banggit niya dito sa Mateo 25 verse 14, nang mag-report itong mga binigyan niya ng salapi, ang sabi, dahil ikaw ay tapat na alipin, pamamahalain kita. Ngunit tingnan nyo, pansinin nyo yung binanggit niya doon sa binigyan niya ng isang salapi at ito ay itinago.
nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi niya, bakit hindi mo ipinangalakal ang ipinagkaloob ko sa iyo? Di sana ako ay tumubo. So ang negosyante, kaya siya nagninegosyo, ang gusto niya ay tumubo. Ang Diyos ay nag-i-invest. Ininvest niya sa atin ang maraming bagay. Karunungan, kahusayan, abilidad, kalusugan, yung kagandahan ng panlabas na kaanyuan. Lahat yan ay ininvest sa atin ng Panginoon. At ayaw ng Diyos na malugi sa atin. Ang gusto ng Panginoon, tumubo siya sa lahat ng kakayanan na ipagkakaloob niya sa atin. Kasi pagka yun, ibig sabihin, nagpa-function tayo ng tama, kumikilos tayo ng tama, nag-iisip tayo ng tama, at hindi natin sinasayang ang ating oras. Kaya alam nyo, napakahalaga ng ating oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang mga pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, dapat po ito ay hindi natin sinasayang. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay pinamagatan kong Hoy, Gising. Kaya matatagpuan po natin ang ating pag-aaralan ay sa aklat ng Epeso. Buksan po natin ang aklat ng Epeso, chapter 5, verse 17. Epeso, chapter 5, verse 17. Ganito po ang binabanggit dyan. Masyado pong mahaba ito. Kaya babasa na lang po ako ng ilang mga talata. Pagkatapos po ay tunghayan na lang ninyo. At pagka natapos na ito ay aralin nyo ang talatang ito. Sabi niya ganito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang haing buhay, mahalimuyak at hain sa Diyos. Verse 10 po, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kahit hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid o karumihan o pag-iimbot. Ang talata pong ito sa kabuuan ay Mateo chapter 5 verse 1 hanggang 17. So ganito po ang ating pag-uusapan. Ang pamagat po nito ay Hoy, Gising. Ang tema po natin ay samantalahin mo ang paggawa ng mabuti. Sa wikang Ingles, ang binabanggit nyo dyan ay redeem your time. Sa panahon ng modernong kalagayan, isa daw sa great sins ng mundo ay yung time wasting. Pag sinabing time wasting ay hindi mo binibigyan ng halaga ang mga oras, mga pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ang time ay napakahalaga. Pwede mo itong gastusin araw-araw. Kaya nga kumikilos tayo sa mga time. Kaya nga sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, makikita natin yung mga panahon. May panahon ng pagsilang, may panahon ng paglaki, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pag-iipon, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak. So ibig sabihin, ang tao ay tumatakbo, kumikilos at gumagalaw sa panahon. Ang ibig sabihin po nito ay time. Kaya dyan, sabi ni Alan Lakin ay ganito, ang oras equals life. Pag ang oras ay sinayang mo rin ang iyong buhay. Kaya ang sabi niya, master your time. Pagka na-master mo ang iyong time, mamamaster mo din ang iyong life. Ibig sabihin nun ay yung pagkilos mo, pag-iisip mo, paggamit mo ng oras, ay nagagamit mo ito ng wasto. Kaya pag ang oras ay hindi mo nagamit ng wasto, yung kahapon hindi na magbabalik yon. So ano mangyayari? Lilipas na yon. Kaya ang sabi niya ay kinakailangan yung time ay i-redeem. Kinakailangan yung time ay gastusin mo o gamitin mo ng paayos. Alam nyo yung Greek word ng redeem, ang ibig sabihin nito sa wikang Ingles ay to rescue from loss. Ibig sabihin nito, hanguin sa pagkalugi. Alam nyo, pagka hindi natin, ang time natin ay hindi po natin nagagamit ng maayos, tayo po ay nagwe-waste ng time at tayo po ay nalulugi. Kaya pag time hindi natin nagamit ng maayos, lugi tayo sapagkat
yung mga oras na dumating ay hindi na magbabalik. So pwede mo lang ang magagawa mo ay yung oras mo ngayon. Yung nakalipas ay hindi na magbabalik. Yung oras mo ngayon, yun ang iyong pagbutihin kasi yun ang magdedetermina ng mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga pag yung time ay naayos mo, nagamit mo ng maayos, napapansin mo, bawat kilos mo, na-organize yung lahat ng kinikilos mo. Kaya master your time. Glory to God. Sabi dyan, sa Ephesians chapter 5, verse 1 hanggang 17, ay ating makikita na ang buong chapter na ito ay nagbibigay babala, nagbibigay paalala sa mga Kristiyano na minamahal, sa mga Kristiyano na mga anak ng Diyos. Sabi niya, verse 1, tularan ninyo ako na si Jesus. So yung pattern ng ating buhay, ang binabanggit dyan ay tularan daw natin ang Panginoon. Sabi ng verse 1, tularan ninyo siya, mamuhay kayong katulad niya. Yung binabanggit na pattern ng pamumuhay natin habang tayo ay narito sa lupa, walang iba kung hindi ang ating Panginoon, Jesus. Sapagkat perfect siya. Perfect siyang kumilos, perfect siyang mag-isip. Pati yung paggamit niya ng time. May panahon siyang nananalangin sa Ama, may panahon siyang kasama niya ang mga alagad, mayroong panahon siya na humahayo kasama niya ang mga alagad, may mga panahon na nangangaral siya, gumagawa siya ng himala, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung paano ang dapat gawin sapagkat alam ni Jesus ang kahalagahan ng time. Naglingkod siya ng 3.5 years, nagministry siya habang siya nasa lupa. 3.5 years. Bakit ganun kaikli? Kasi napakahalaga sa kanya ang time. Alam niya, yun lang ang panahon na pwede niyang ipaglingkod at i-stay sa mundong ito. Kaya ang banggit niya kanina, sabi niya, tularan ninyo si Panginoong Jesus. Tingnan niyo. Pagdating ng verse 2, ang sabi niya ay ganito. Hallelujah. Verse 3, kayo'y mga hinirang kaya't hindi dapat mabanggit lamang sa inyong usapan anumang uri ng pakikiapid. So, ang binabanggit dito, una sa verse 2, ang ating pamumuhay. Alam nyo, pagka ikaw ay na kay Kristo at tinanggap mo na siya bilang Panginoon at Diyos ng Panginoon ng iyong buhay, yung pamumuhay mo ay nakasalig doon sa pattern na binabanggit ng salita ng Diyos. Nakapattern siya sa Bible kung paano ka mag-iisip, kung paano ka kikilos, paano ka mamumuhay sa mundong ito. Yung Bible ang magiging batayan ng iyong buhay. Ikatlo, sabi niya sa verse 3 sa pagsasalita. Kaya napakahalaga kapag ikaw ay isa ng mananampalataya ng Panginoon, huwag masumpungan sa iyong labi ang mga pananalita na hindi makabubuti. Kung hindi mga pananalita na makakapagbigay ito ng karunungan sa mga makikinig. Ibig sabihin po nito ay maraming nakikinabang. Kapag ikaw ang nagsasalita, maraming nakikinabang. Marami silang napupulot na mabuting bagay sa iyo. Mga kaisipang makadiyos, mga kaisipan na binabanggit ng Bible, totoo yung dapat na nakikita sa iyo. Kaya yung sabi ng Ephesians 5, Verse 3, at binabanggit din ng talatang 6 at 7, ang sabi niya dyan, huwag padaya kaninuman sa pamamagitan ng katwirang walang kabuluhan. Sabi dyan, ang Diyos ay napopoot sa mga rebelde. So, mag-ingat po tayo sapagkat ang mundo natin ay maraming mga tao na mahuhusay mga tuwiran. Ngunit ang binabanggit dito ng Panginoon, huwag daw tayong magpadaya. Okay, sabi niya, verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga, ang binabanggit dito ay yung gusto ng Diyos yung ating ginagawa. Sabi niya, pag-aralan nyo. So, nasa process ito. Inaaral mo ang salita ng Diyos, ina-apply mo ito sa iyong buhay, sapagkat gusto mo na maging masaya. Sino? Yung nagbigay ng buhay sa iyo, yung nag-invest sa iyo, nangapital sa iyo. Ayaw niyang malugi. Kaya ang sabi, pag-aralan niyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yan po ang binabanggit. At ang sabi niya, gumising ka.
Sa wikang Ingles, ang ginamit niya, the days are evil. Kaya ang sabi niya, redeem your time. Ang mga panahon ay masama. Kaya kinakailangan ikaw ay gising, ikaw ay alert, ikaw ay kumikilos at gumagawa. Hindi ka patulog-tulog na Kristiyano. Kung hindi ikaw ay gising, nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa Kanya, at inaalam mo kung ano yung mga gusto niyang ipagawa sa iyo. Yung mga assignment na gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, dapat yun naiintindihan natin. Dapat yun nalalaman natin. Hallelujah. Sabi niya, why the days are evil? Bakit ang mga araw ay masama? So ang ating papansinin dyan sa kalagayan po natin ngayon ay ang mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at sa maraming mga bansa. Pansinin po natin, sunod-sunod ang maraming typo na dumarating. Unang dumating si Quintana, maraming nasalanta. Si Quinta dumating, maraming nawasak na mga ari-arian. Pagkatapos dumating rin si Rolly. Pagkatapos dumating din si Shoni. Ngayon naman ay si Tonyo. No? Makikita natin sa panahon natin ngayon ay sunod-sunod yung dumarating na mga kalamidad, typhoon. So pagka maraming typhoon ang dumarating, ito ay nagdadala ng maraming flood. Kaya ngayon, maraming lugar, maraming mga bansa ang binabaha. At magpahanggang ngayon ay hindi pa nakakaahon ang marami nating kababayan sa lugar ng Bicol dahil nga nasira ang kanilang mga bahay, nasira ang kanilang mga pananim, nasira ang maraming mga tulay. So ano mangyayari niyan? Pagka ang agrikultura ay nasira, ang nangyayari dyan na tumataas ang mga bilihin. At ang mga tao dahil sa maliit na kita o yung iba ay walang kita, sila rin ay namomroblema o nai-stress. Low of supply and demand. Kaya ang mga bilihin ay tumataas. Ako'y nagtataka nga dahil kanina ay bumili ako. Bilhin nyo ang kangkong, isang taling kangkong, 15 pesos. Ang isang taling talbos ng kamote, 15 pesos. Sabi ko, napakamahal naman niya. Sobra ang tinaas. Kasi yun ang epekto ng kalamidad. So maraming buhay din ang nawasak, maraming buhay ang namatay. Ngayon tingnan nyo, meron din tayong pandemic na COVID-19. Naranasan po ito ng maraming mga bansa. Maraming mga bansa ang nahirapan, maraming mga namatay, marami ang mga na-stress, marami ang mga natakot, maraming mga negosyo ang nag-bankrupt. Kaya kung yung kapital mo ay inilagay mo sa negosyo at inabot ito ng pandemic, ang mangyayari ay nababankrupt at hindi na makaahon. Maraming negosyo ang nagsara. Tumigil ang travel. Air travel, yung mga eroplano ay huminto. Huminto rin ang turismo. Lockdown ng mga city, mga province, kaya hindi ka makapunta ng ganong kabigla. Kaya makikita natin na ang mga nangyayari sa ating panahon ay lubhang masama. Kaya ang sabi, the days are evil, redeem. Sabi ng Ingles ay gumising. Sabi niya, bakit? We are living in a last days. Tayo ay nabubuhay na sa huling mga panahon. At itong panahon na ito ay binabanggit, ito ay modern world. Ang binabanggit din naman iba ay New World Order. Bagong kaayusan. Titingnan nyo, sa eleksyon na ito ay malaki ang nangyayaring epekto sa mga bansa sa resulta ng eleksyon. Hallelujah sa US. At magpahanggang ngayon, ang sabi ay nanalo na si Biden. Nanalo siya. Pero ngayon, tingnan nyo, itong mga kandidato na ito ay mayroong mga plataforma. Ano yung plataforma nitong si Biden? Humanistic-based morality. Pag sinabing humanistic-based morality, yung moralidad o kalinisang asal ay nakabase sa tao. So pagka ito ay nakabase sa human attempt, ay nakita naman natin nung araw nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos at tayo ay namuhay sa ating mga sariling gusto. Ito yung human base. Namumuhay ka ayon sa iyong pag-iisip,
namumuhay ka ng ayon sa iyong gusto, nagpapasya ka sa iyong nais, at hindi ka pwedeng questionin at hindi ka pwedeng pakialaman ng tao ayon sa iyong paniniwala. So ibig sabihin nito ay ang tao ay mamumuhay, mag-iisip siya, magpapasya siya na wala siyang pakialam sa Diyos. Na siya ay kikilos at mag-iisip na hindi bahagi ng kanyang buhay ang Diyos. Kaya parang ibinabalik tayo sa dati nating kalagayan. Nung tayo ay hindi nakipagkaisa kay Kristo, hiwalay tayo sa Panginoon, tayo ay kaaway ng Diyos. Kaya ganito rin ang mangyayari kapag yung human-based morality na binabanggit nitong mga taong ito sa New World Order, ito ang mangyayari. Kaaway ng Diyos ang tao. Bakit? Mamumuhay ang tao sa pagkakasala. Mamumuhay ang tao sa buhay na nagusto niya. Mamumuhay siya na hindi yung batayang Biblia, yung moralidad ng Biblia, hindi yun ang kanyang sinusunod. Kaya langing ang binabanggit, sabi na Ephesians chapter 9, ang gayahin natin ay si Kristo. Tingnan nyo, dahan-dahan pinipace out, inaalis yung kamalayan ng tao patungkol sa Diyos. Kaya redeem your time sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama. Kaya ang sabi niyan, kaya nga ang sabi ng Romans chapter 1, makipagbukas kayo sa akin sa Romans chapter 1. Tingnan niyo ang magiging natin dito, ang magiging buhay ng mga tao. Glory to God. Romans chapter 1, ang binabanggit dito ay ganito. Glory to God. Tingnan nyo, mahaba po ito. Pero babanggit lang sila ng ganito. Romans chapter 1, verse 1, ang verse 23. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na hangal. Ang binabanggit. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop may apat na paa at mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan. So yung human-based morality, ito ay kikilos at magpapasya ang tao ayon sa kanyang gusto. So ibig sabihin, hiwalay ito sa nais ng Diyos. Kaya nga rito yung pinabanggit na radical equality na magkakaroon ng pantay na katauhan ng isang babae at ang isang lalaki. Ang ibig sabihin po nito ay ang lalaki ay pwedeng mag-asawa sa kapwa lalaki. Ang babae ay pwedeng mag-asawa sa kapwa babae, pwede silang ikasal. Ang isang pamilya ay mabe-breakdown, mawawasak ang pamilya sapagkat yung marriage ay mawawasak. Kasi sa New World Order ang mangyayari, kung kayo ay isang pamilya, yung lalaki, yung tatay, pwede niyang maging asawa yung kanyang anak. Yung nanay, pwede niyang maging asawa ang kanyang anak. So ano po ibig sabihin nito? Mawawasak yung kahalagahan, yung kabanalan ng pamilya. At ito pong New World Order na ito, meron na sa mga ibang state ng Amerika na nangyayari ito. Hindi lamang po sa Amerika, sa mga European countries, sa lugar ng Africa, maraming mga bansa na ganito ang pinapractice. Kaya binabanggit ng Biblia sa Romans chapter 1, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang magumon sila sa paggawa ng kahalayan. Bakit? Kasi nga hinuwalay ang New World Order sa nais ng Diyos. Kaya tayong nakakakilala sa Panginoon, dapat tayong laging gising. Dapat tayo laging nananalangin. Dapat lagi natin ipinagpe-pray ang ating pamilya. Lagi natin ipinagpe-pray ang ating bansa. Lagi natin ipinagpe-pray yung mga tao na tumatayo, naninindigan para sa katapatan at tumatayo at nagiging matapang saan? Sa pagtayo sa katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Dapat yun ipag-nagpe-pray natin sila. Alam nyo, si Donald Trump ay mahusay na presidente ito at siya ay binabackupan ng maraming mga prophet at maraming Christian
sa Amerika. Kaya ngayon ay wala pang result kasi meron pang mga inihahain na mga kaso ng pandaraya kaya hindi pa na i-declare. Kaya dito ay ating binabanggit. Sabi niya, we are living in a last days. The days are evil. Kaya, hoy, gumising ka. Kristiyano, gumising ka. Kasi kinakailangan maintindihan natin ito na kapag tayo ay nananalangin at ini-impose natin yung gusto ng Diyos, natutuwa ang Diyos sa atin. Biro nyo sa New World Order, pagka si Biden ang nanalo sa Amerika, sabi niya, magkakaroon ng radical equality, ang babae at ang lalaki. Sa ibang mga bansa nga, ang hayop ay pwede nang mag-sex, tao sa hayop. Ang sabi ng Romans 1, sila ay binigay sa kahalayan. At marami na rin ang mga bansa na ang ginagawa ay pwede ka na rin ikasal sa hayop. So pag tinignan natin ito lahat ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ayaw ng Panginoon ito. Kaya nga binabanggit ng banal na kasulatan na dapat ang salita ng Diyos, ito yung panuntunan ng mga Kristiyano. Kaya lang sinasabi niya rito, gayahin niyo ako, sinasabi ni Paul. Gayahin natin siya, sinasabi ni Paul. Gayahin niyo ang Panginoon sapagkat siya yung perfect example. Kaya tingnan niyo, ang sabi doon, una magkakaroon ng breakdown ang family, ang marriage ay mawawasak. Ano pa ang mangyayari? Malaking pinsala sa buhay ng individual. Itong pagpasok ng New World Order or Radical Equality. Ano po ibig sabihin nun? Kasi ang sabi doon ay yung bata at the age of 10, malaya siyang gawin yung sexual na gusto niyang gawin sa kanyang sarili. Na hindi siya pwedeng questioning kasi nasa batas yun. At hindi mo pwedeng questioning. Ang prostitution ay lalaganap. Bakit? Kasi lahat daw ay hindi mo pwedeng questionin. Pwede ka, yung sex ay free. Pwede ka makipag-sex sa lahat ng lugar na gusto mo. Pwede, sa atin ipinagbabawal yon. Pero sa ibang mga bansa, pinapractice na po ito. Sinasanay na po ito. Kaya ang mangyayari, yung individual na tao, na kabataan, magkakaroon siya ng problema. Personal. Bakit? Biro nyo, pagka malalaman mo yung gender mo pag malaki ka na. Di ho ba pagka ang bata ay nasa tiyan ng anak ng nanay niya, pinapasok siya sa isang makina at tinitingnan, ano ba gender nito, lalaki ba o babae? Kaya sinasabi ng doktor, babae po, babae ang inyong sinapupunan. So ibig sabihin, sa loob pa lang ng tiyan ng bata, yung gender ay alam na ng magulang kung ano. Pero po sa New World Order na sinasabi, evil days na po tayo, ang binabanggit niya rito, ang bata ang mamimili ng kanyang gender. Kahit na siya ay lalaki, sasabihin niya, babae ako, babae ako, babae ako, kaya magdadamit siya ng babae. Kung yung gender niya ay lalaki siya, tapos ang sasabihin niya, babae ako, babae ako, babae ako, di magdadamit siya ng damit babae. So nagkakaroon ng chaotic sense sa pamamagitan ng gender. Hindi niya malaman, ano ba ako? Kaya nga, itong ano na ito, magkakaroon siya ng kaguluhan sa kanyang kaisipan sapagkat lumihis siya sa binabanggit ng salita ng Panginoon. At hindi mo ito pwedeng sawayin. Kaya buksan natin ang ating banal na kasulatan sa 2 Timoteo chapter 3, verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 5. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Mapapansin po natin, napakaraming kalamidad ang dumarating sa ating bansa at hindi po ito kayang pigilin. Tuloy-tuloy po ito. Ang earthquake ay matinding nararanasan. Sa lugar nga ng Turkey nitong nakaraan ay 7.0 ang magnitude niya. Maraming winasak, maraming sinirang mga building at bahay. Ano pa, sa mababatbat ng maraming kahirapan. So hindi lang kalamidad ang darating sa mga bansa,
kung hindi kahirapan sa kabuhayan, magkakaroon ng mga bankruptcy, ang mga negosyo ay pagbabaksakan, maraming babaksak sa bibat-bat ng kahirapan. Mapupuno rin ito ng matinding stress, marami ang magkakasakit, marami ang nenervose, marami ang magugulumihanan. Bakit ito nangyayari? Ano ang dahilan? Lahat ito, sapagkat ito ay epekto ng mga huling panahon. Mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Tingnan nyo ang sabi ng verse 2. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail, lapastangan sa Diyos, walang utang na loob. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, hallelujah, mamumuhay sa mabuti. Kaya tingnan natin yan, binabanggit yan ay magkakaroon ng spiritual blindness. Pag sinabing spiritual blindness, ito ay materialistic idolatry. Pag sinabing materialistic idolatry, yung isip niya ay nakatuon sa material na possession. Kayamanan, physical comfort, yun ang pinakamahalaga sa kanya. Property, lupa, bahay, pera sa bangko, sasakyan, lahat ng nakabubusog sa kanyang mata at hindi mahalaga ang Diyos sa kanya. Kaya nga yung idolatry, yung tinatawag na materialistic idolatry, ito po yung papasok sa isip ng mga tao. Kaya kinakailangan yung love nila, hindi nila love ang Diyos, hindi nila love ang kanilang kapwa, ang love nila ay ang kayamanan. Yun ang kanilang love. So nakapanood ako ng isang araw, nanood ako ng YouTube. At nakita ko si Floyd Mayweather, isang mahusay na boksingero. Nung aking tinignan, siya ay nakahiga sa napakaraming pera. At ang dami niyang properties, maganda ang bahay, maraming kotse na magaganda, maraming pera sa bangko, ang kanyang mga alahas ay nakalagay sa mga aparador, ang kanyang salamin ay napakarami nakalagay sa isang aparador, yung kanyang salamin nakalagay sa isang aparador, yung kanyang mga relo ay nakalagay sa isang aparador, at meron siyang trono, meron siyang upuan. So nakuha na niya yung kanyang reward. Pero tayo ay hindi pa. Kaya kinakailangan tayo ay gising. Kinakailangan tayo ay nagsisikap na gawin ay pinagagawa ng Diyos sa atin. Yung assignment na pinagkaloob sa atin ng Diyos, dapat yun ang ating ginagawa. Kaya dapat tayo ay gising. Nagpaplano tayo kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Pinaplano natin ito kung paano natin gagawin ang mga pangitain na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Glory to God. Kaya ang sabi, gumising ka. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na wala kang ginagawa sa ubasan ng Panginoon, gumising ka. Gumising ka, i-redeem mo ang iyong time. Kumilos ka, wag kang hihinto hanggat hindi mo nagagawa yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Tatandaan natin, ang Diyos ang nagbigay ng time sa iyo. Kung bakit ka nasa abroad, kung bakit ka nagtatrabaho, kung bakit ka narito sa Pilipinas o nasa ibang bansa, ang time and opportunity, ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Money, ang pera, ang mga properties, ang mga abilities, ang mga opportunities, lahat ng iyan ay ibinigay ng Diyos sa atin. Pangalagaan po nating mabuti. Gamitin po natin ang lahat ng ininvest ng Diyos sa atin. Makinabang ang kanyang kaharian. Makinabang ang gawain ng Panginoon. Makinabang ang mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Huwag po nating papabayaan. Susuportahan po natin ang ating mga pastor. Yung mga pastor na nandun sa field. Yung mga pastor na nag-handle ng mga gawain ng Panginoon. Tulungan po natin sila. Suportahan po natin sila. Pwede natin isupport ang ating sarili. Pero napakahalaga, isa sa mahalagang bagay, we support money for them. Sinusuportahan natin sila, tinutulungan natin sila, nagiging kaginhawahan nila tayo sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng opportunity na yung lahat ng ininvest ng Diyos sa atin, na karunungan, kahusayan, abilidad, kalusugang piskal,
yung mga mental, yung mga paglilingkod na yung sarili mo ay pwede mong ibigay para sa paglilingkod. Gamitin po natin ang lahat ng ito. Kaya ang sabi niya, awake, gumising ka. Ikaw na Kristiyano. Ephesians chapter 5 verse 14. Mamuhay ka ng tulad ng isang matalino. Alam niyo, kapag ang isang tao ay namumuhay ng matalino, yung focus niya, yung isip niya, bagamat narito siya sa lupa at ginagawa niya yung kanyang bahagi sa ubasan ng Panginoon, yung time niya ay talagang inaayos niya. Gusto niyang gamitin ng maayos. Pero yung focus ng kanyang isip at ng kanyang puso ay sa eternity. Minsan nag-iisip ako, sabi namin, darating lang naman itong mga kahirapan na ito. Okay lang yan, basta ang kinakailangan, magpatuloy tayo, yung pinagagawa ng Diyos sa atin ay magawa natin. Tulad nung dalawang matalino. Ano ang sabi doon? Matthew 25 verse 14. Binigyan sila ng pera. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, o eto ang 5,000, o eto ang 2,000, o eto ang 1,000. Gamitin nyo yan, ipanghalakal nyo. Kaya ito, pag tinignan natin, dapat yung lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Diyos, lahat ng ininvest, lahat ng idiniposito sa atin ng Panginoon, ay dapat nagagamit natin ng maayos. Kasi pag nagagamit natin ng maayos, natutuwa ang Diyos sapagkat wala tayong sinayang na time, money, at iba pa. Ayaw ng Diyos na malugi siya. Kaya nga, pinili ka na ng Diyos eh. Nandiyan ka na sa paglilingkod, pinili ka na ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 2, verse 3, hinirang ka na ng Diyos. Ibig sabihin, pinili ka na ng Diyos para sa gawain na yan. Kaya magpakatalino tayo. Huwag tayong padadaya sa gawa ng kaaway. Huwag tayong padadaya sa mga tao na mahusay manalita. Pero pag tinignan mo ang kanilang buhay, sabi ng Bible, malalaman mo sa pamamagitan ng kanilang bunga. Kaya maging maingat po tayo. At lagi tayong handa. Mamatay kang tulad ng matalino. Ang sabi dyan, rejoice always. Lagi kang mag-rejoice. Rejoice always. Pray continually. Lagi kang manalangin sa lahat ng pagkakataon. Buksan po natin ang ating panalakasalatan sa aklat ng unang Tesalonika. Kaya ang unang Tesalonika ay nagbabanggit ng isang buhay na matalino. Unang Tesalonika chapter 5 verse 16. Ang sabi dyan hanggang 18. 5:16 sabi niya, magala kayong lagi maging matyaga sa panalangin, ipagpasalamat niyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So sa Panginoon ay walang pagkakamali. Yung mga nararanasan nating buhay na binabanggit ng unang Tesalonika, tayo daw ay maging laging nagagalak anuman ang sitwasyon ng iyong buhay. Dumarating man sa iyo ang mga testing of faith, may mga problemang dumarating sa atin. Ang isang buhay na matalino ay dapat ito ay puno ng kagalakan. Ibig sabihin, alam naman natin ang sentro ng ating kagalakan, walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang mga properties na ipinagkakaloob sa atin, oo, nasisiyahan tayo kapag tinatanggap natin yan dahil yan ay bunga ng ating paghihirap, pagtitiis. Pero lahat ng yan ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya magalak tayo anuman yung ating kalagayan. May kahirapan, may kasiyahan na dumarating. Ang kagalakan, ang sentro ng ating buhay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, maging mapagpasalamat kayo at laging manalangin. Napakahalaga ng pananalangin. Kasi pag ikaw ay laging nananalangin, ano ang nangyayari sa iyo? Yung contact mo sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Lumalago ang iyong spiritual life. Bakit nakikipag-ugnayan ka sa Panginoon? Nakaka-receive ka ng mensahe sa Diyos sa pamamagitan ng Word of God o binibigyan ka pa rin ng idea ng Diyos
kinakausap ka niya sa pamamagitan ng isip, o kinakausap ka ng salita ng Diyos, o nakakarinig ka ng tinig mula sa Panginoon, kinakausap ka ng Diyos. Bakit? Kasi anak ka niya eh. Mahal ka niya, hinirang ka niya, pinili ka niya sa kanyang ubasan para ikaw ay mamunga ng masagana, maging pakinabang ka na manggagawa ng Panginoon. Kaya nga ang binabanggit lagi sa atin dito, hallelujah, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo ang lahat ng pangyayari. Kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay nagpapasalamat, kahit na anuman ang dinadaanan mo na problema sa buhay, tiyak na ikaw ay magtatagumpay. Tiyak na yung problema mo magkakaroon ng kasagutan. Kasi bakit? Ang hinanap mo ay ang Diyos. At ikaw ay nanalangin sa Panginoon. Siya ang iyong kinontak, siya ang iyong tinawagan. Kaya ang isang buhay na matalino, una, laging nagre-rejoice always, sapagkat siya ay nagagalak, nananalangin at tumatawag sa Panginoon. Praise and worship, ang sabi ng mga awit, nagkakaroon ng praise and worship. Kahit na ikaw na nag-iisa ka, kaya mo mag-praise and worship. Ang sabi ng awit 100. Buksan natin ang ating Bible sa aklat ng mga awit 100. Hallelujah, 100 ang sabi dyan ay ganito, 100 verse 2. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umaawit na may tuwa. Kaya po pagka lalapit tayo sa Panginoon, kahit na ikaw ay nag-iisa, wala kang kasama, naku magpakasaya ka, lumalapit ka na masaya ang iyong puso sa Panginoon. Kahit nga sa church, pagka ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon at sila ay umaawit ng pagsamba, na sa kanilang pag-awit sila ay nagaganap, ano ang nangyayari sa kanila? Yung presence ng Diyos bumababa. Yung pagsama ng Diyos mararanasan nila. Yung pagpapagaling, ang mga himala, ang mga ginagawa ng Diyos, mga pagpapalaya, ito'y nararanasan ng mga tao kapag sila ay nagwo-worship sa Panginoon. Glory to God. Ang isang buhay na tulad ng isang matalino, una, meron siyang rejoice, nagkakaroon siya ng praise and worship, stay connected to Him. Ikatlo, stay connected to Him. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ang priority ng isang matalinong Kristiyano ay yung quiet time. Babangon siya ng maaga, makikipag-usap siya sa Diyos, kakausapin niya yung kanyang minamahal, yung kanyang tatay sa langit, at ipadadama niya sa kanyang tatay sa langit na mahal niya yung kanyang Panginoon na nagbigay ng buhay sa kanya, na nag-invest ng karunungan, ng kahusayan, nag-invest sa kanya. Quiet time, Bible study. Napakahalaga po nito mga kapatid, na kapag ikaw ay nagba-Bible study, pinag-aaralan mong mabuti ang salita ng Diyos, mine-meditate mo, inaaral mo ang salita ng Diyos. Yan po yung binabanggit ng Colossians chapter 3, verse 17. Buksan po natin yung aklat ng Colossus. Colossus chapter 3, verse 17. Ganito po ang binabanggit ng salita ng Diyos. At anuman ang gagawin nyo, maging sa salita, sa gawa, gawin yung lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Stay connected to Him. Kaya nga pagka nagba-Bible study ka, ano ang nangyayari? Pagka nagba-Bible study ka, lumalago ang pagkakilala mo sa Panginoon. Nakikilala mo siya kung sino siya. Nakikilala mo kung ano ang kanyang karakter. Nalalaman mo kung yung ipinagpe-pray mo ay ayon sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi yung Biblia ang nagsasabi kung sino ang Diyos. Paano mo siya maiintindihan? Tatandaan po natin, nagpe-pray tayo, Lord, nananalangin ako. Pero ang binabanggit ng Biblia, kung ikaw ay mananalangin ka sa kalooban ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nun? Yung gusto ng Diyos ang ipinagpe-pray mo. Kaya nga, kinakailangan maintindihan mo yung sovereign will of God. Pag sinabing sovereign will of God, siya yung Diyos na makapangyarihan. Siya yung nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa iyo. Pag sinabing moral will of God, ito yung Bible. Yung kaisipan ng Diyos ay nakapaloob sa Biblia. Moral will of God, tsaka yung permissive will of God. Tatlo po ito.
Kaya kapag ikaw ay laging connected to Him, ang priority mo ay ang quiet time, ang Bible study. Hallelujah! Ang sabi ng Philippians chapter 3. Tingnan nyo ang sabi ng Philippians chapter 3, verse 7 hanggang 8. Sabi niya ay ganito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kaluguyan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Hesukristo bilang Panginoon. Yung po yung pinakamabuti. Yung makilala natin ang Panginoon. Makilala natin siya sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan, pananalangin. Makikilala natin siya sa karanasan sapagkat siya'y nagpaparanas. Siya'y nagpapahayag. Siya'y nagpapakilala sa atin. Makikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Hallelujah. Glory to God. Stay connected to Him. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter, sabi ng unang Pedro chapter 4 verse 10 ay ganito. 1 Peter chapter 4 verse 10. Glory to God. Ang sabi ay ganito. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Sabi dyan, ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay tagapaglingkod, maglingkod ka sa Panginoon. Gamitin mo sa paglilingkod ang lahat ng kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya malinaw, ang binabanggit dyan ay meron nang binigay ang Diyos na kaloob sa iyo. Binigyan ka na ng Diyos ng mga abilities. Kaya kung ikaw ay mangaral ka ng salita ng Diyos. Kung ikaw na may tagapaglingkod, maglingkod ka sa Panginoon. Serve other. Alam nyo, napakahalaga ng paglilingkod. Napakahalaga na ikaw ay naglilingkod sa iba. Napakahalaga na minamahal mo ang iyong kapwa. Laging binabanggit ni Jesus, kaya sabi niya, mahal mo ba ako, Pedro? Ang sabi ni Peter John, opo, mahal ko po kayo. 3 beses. Kaya yung pagmamahal, pag sinabing pagmamahal, ito ay meron kang pakialam. Meron kang pakialam sa iyong kapwa. Ipinadadama mo ang iyong pagmamahal sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Ipinadadama mo rin ang iyong pagmahal sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kasi ito ay yung magiging behikulo para magkaroon ka ng relasyon sa kanila. Para sila'y makakilala sa Panginoon. Kaya kinakailangan ang isang nakakakilala, isang mananampalataya ng Panginoon. Hallelujah, siya ay may pag-ibig sa kanyang kapwa. Sapagkat makikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan mo na ikaw ay pinili ng Panginoon. Share gospel. Napakahalaga po nito na isang pamumuhay ng Kristiyano na ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Mark 16:15, and He said to them, at sinabi niya sa kanila, go into all the world and proclaim the gospel to the whole nation. Napakahalaga po nito na yung salita ng Diyos ay sineshare natin sa maraming mga tao. Kasi pag-ibig yun. Ayaw mo silang mapunta ng impyerno. Ang gusto mo'y pumunta sila sa langit. Ang gusto mo na sila ay magkaroon ng kasiyahan sa buhay. Sa totoo lang, maraming mga tao ang problemado. Maraming mga tao ang stress. Maraming mga tao walang direksyon ng buhay. Maraming mga tao ang maraming reklamo sa buhay. Pero ikaw na anak ng Diyos, pinili at hinirang at namumuhay ka ngayon ayon sa kalooban ng Diyos. Abutin mo sila. Tuparin mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Tuparin mo kung bakit ka iniligtas ng Panginoon. Tuparin mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. I-redeem mo your time. Yung mga bagay na hindi mo ginagagawa noon, nakalipas na yung kalimutan mo ngayon na yun. Pero yung ngayon, ang sinasabi ko sa iyo, yung panahon mo ngayon, yung present, yung ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Kung maaari, dagdagan mo pa. Manalangin ka pa sa Panginoon, Lord, ano pa po ba ang mga kakayanan na meron ako? Mga kakayanan na pwede kong ibigay, ipagkaloob, ipamahagi sa iba.
Dapat ganun tayo. At makikita natin ang Diyos ay kikilos at gagawa sa atin. Time is short. Time is short. Ang oras ay napakahalaga. Maikli ang panahon. Binigyan ka ngayon ng buhay ng Diyos. Gamitin mo. Use it wisely. Yung time and opportunity na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Pagpalaan ka ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. At kagaya po ng ating natunghayan at napanood, napakinggan, sabi, time is short. Naalala ko po yung pangitain ni Pastor Leopoldo Masaredo. Siya noon ay bata pa nung makakilala sa Panginoon. Marami rin siyang bisyo, pero dahil born again na siya, kailangan niyang iwan. At parang ayaw pa niyang iwan yung paglalasing, pagsusugal at kung ano-ano pa. Pero isang araw ay nakakita siya ng isang parang usok na sandali lang na lumitaw pagkatapos ay nawala. Tapos may tumama daw sa kanyang malamig na hangin na merong tinig. At ang sabi daw, anak, nakita mo ba yun? Sabi niya, opo, Panginoon. Parang alam niyang ang Diyos ang nagsasalita. Audible voice po ito. Sabi nga, ganyan ka lang. Singaw ka lang sa lupa. Sandali ka lang mabubuhay pagkatapos mamamatay ka na. Kasi, alam niyo kung ano nasa puso ni Pastor Masaredo noon. Sabi niya, ang bata-bata ko pa naman para makakilala sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Sayang naman yung mga kalayawan ng sanlibutan. Sayang naman tong buhay ko na hindi ko matitikman tong mga masasarap na bagay at magagandang bagay sa mundo. Yun daw po ang isip niya. At wala siyang pinagsabihan. Ang sabi niya, ito ang gagawin ko. Total, alam ko naman kung papaano tanggapin si Jesus. Kaya ang gagawin ko ay magpapakasaya muna ako sa mundo. Diba? Mag-iinom ako, maniligarilyo, manonood na sine, magpa-party at kung ano-ano pa. Pagkatapos, pagka ako'y matanda na, saka ako magsisisi at tatanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. At ang sabi niya, o di ang ganda, di ba? Gloria sa lupa, gloria pati sa langit. Gusto niyang ma-enjoy lahat ng naririto sa lupa. Gusto rin niyang ma-enjoy ang mga pagpapala sa langit. Wow! Di ba ganun tayo? Gusto natin ganun? Akala natin napakaganda ng ating iniisip. Lahat ng iniisip natin, akala natin tama. Pero, nagsalita ang Diyos. Take note, wala siyang pinagsabihan nito. Sa kanya lang to. Inisip lang niya na ganun ang gagawin niya. At buong-buo na sa isip niya. At determinado na siya na ganito ang gawin. Pero, alam ng Diyos kung anong nasa isip mo. Nababasa niya ang nasa isip natin. Kaya nagsalita ang Diyos sa kanya, nagpakita na isang usok na sandaling nawala. At ang sabi, ganyan ka lang, isang singaw ka lang sa lupa. Maiksi ang buhay dito sa lupa. Kaya, ang gawin mo ay ito, maglingkod ka na sa akin. At alalahanin mo ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kaibigan. Ibig sabihin, gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Yung assignment mo na pinagagawa ko sa iyo dito sa lupa, gawin mo. At pagkatapos noon ay nakapagsalita ang Diyos sa kanya. Kaya ginawa niya yung kanyang dapat na gawin. Kaya salamat sa Diyos, namatay siya na nagawa niya yung assignment ng Diyos sa kanya. Wala siyang pinagsisihan. Wala siyang inaksayang panahon. Walang mga masasamang bagay ang nangyari sa kanya bago siya magbalik loob sa Diyos.
Yun po ang nais ng Panginoon. Let us live wisely. Matuto tayong mamuhay ng may katalinuhan. Huwag tayong maging mangmang sapagkat ang oras ay tumatakbo at hindi na magbabalik kailanman. Kaya yung mga nasayang mong oras, ang sabi, redeem the time. Buy back the time. Ano ibig sabihin ng redeem? Ito ay bilhin mong muli. Dating nasa iyo na yan. Ibinigay na sa iyo yung time na yan. Lahat tayo may 24/7 na ibinigay sa bawat araw. Pero bakit yung iba mas marami nagawa, ikaw wala? Kasi nagbulakbol ka, kasi naging tamad ka, hindi mo ginawa yung assignment mo dito sa lupa. Kaya ang mahalaga ngayon ay gumising tayo. Kinakailangan makita natin ano ba yung mga naaksayang opportunities sa akin, naaksayang panahon sa buhay ko na hindi ako nakapagbigay lugod sa Diyos. The present is most important. Pagkat yung present ang magdedetermine sa atin sa future, kung ano ang magiging future mo. Kaya, do not, yung iba ay sabi, wow, sayang naman yung panahon. Huwag ka nang manimdim at magdamdam at maghinagpis dahil sa mga nasayang na oras. Past is past. You can no longer have it again. Na sana magbalik yung kahapon, sana magbalik yung mga opportunities, sana magbalik yung lakas ko, sana magbalik yung panahon na ako ay naglilingkod sa Diyos. Ang kinakailangan mo nang gawin, itong present time, ay gawin mo na. Mula ngayon, ay magsikap ka ng mamuhay ng may karunungan. Ay ang sabi ng Biblia sa Psalms 90, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Wisdom ang kailangan natin. How do I live my life now? Kung bibigyan pa tayo ng 10 taon pa, mula ngayon hanggang sa 10 taon, pagsikapan na natin gawin yung pinakamaputi natin. Because God is a rewarding God. Merong nag-aantay na gantimpala sa atin para doon sa mga nagsikap, para doon sa mga nagpagal, para doon sa mga nagsakripisyo, sumakit, kahit na anong dinaanan, nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na anong kahirapan, nagsikap tayo na maging tapat sa Diyos. Hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. Hindi bulag ang Diyos para hindi niya makita yon. Hindi bingi ang Diyos para hindi niya marinig yung mga daing natin. At ang Diyos ang merong last or final say sa lahat ng bagay. Sapagkat siya ang ating judge. We will give account sa lahat ng bagay na ginawa natin dito sa lupa. Tayo ay magbibigay ng sulit sa Kanya. Sapagkat siya ang judge. Siya ang righteous judge. Bibigyan Kanya ng reward kung ikaw ay naging karapat-dapat. Bibigyan Kanya ng kaparusahan kung ikaw ay hindi naging tapat. Kaya, mga minamahal, kahit na ano ang nararanasan natin ngayon, magpatuloy po tayo. Sapagkat ang sabi, ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan ang lahat ng iyong mabubuting gawa. Nakarecord yon sa langit. Alam nyo ba, hindi natin pwedeng dayain. Ang anghel na nagre-record ng lahat ng ating ginawa dito sa lupa. At hindi pwedeng mapeke yon. Ang Diyos ang nag-iingat ng records natin sa langit. At ang lahat ng ginawa natin sa lupa, nakasulat sa ating aklat. Kaya magdalang tapang ang puso natin, magkaroon tayo ng encouragement
na ang lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay hindi walang kabuluhan. Purihin ng Diyos sapagkat siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating mga pagpapagal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa inyo. Kayo ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Diyos na nag-iingat, Panginoon, ng tipan. Nangako po kayo sa amin, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Nariyan po kayo, karamay namin kayo. Sa bawat unos na dumarating sa buhay namin, nariyan kayo. Hindi kayo, Panginoon, nagpapabaya sa amin. Salamat sa katapatan nyo. Salamat, Panginoon, sa katwiran at kabanalan, Panginoon. Salamat sapagkat kayo ay righteous judge. Kayo ay hukom, Panginoon, na hindi liko. Nakikita nyo ang lahat ng ginawa namin at kayo din ang magre-reward sa amin ng lahat ng ginawa namin ayon sa inyong kalooban. Pagpalain nyo ang inyong mga anak. Hayaan nyo, Panginoon, na patuloy na sumagana kami sa mabubuting gawa. Sumagana kami, Panginoon, sa mga biyayang ibinigay nyo sa amin at gamitin namin ang lahat ng ito, ang aming panahon, ang aming talento, ang aming abilities, ang aming gifts para sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyo, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At bukas po, hanggang Biyernes, tayo po ay magpapatuloy upang kayo po ay ma-equip, kayo po ay ma-empower ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. God bless you po.